Sa araw na pumanaw ang aking asawa, wala akong binanggit tungkol sa 1.5 bilyong pisong mana o tungkol sa mataas na gusali sa Bonifacio Global City na nakapangalan sa akin. Nang gabing iyon, sumigaw ang aking manugang na babae. Mag-impake ka na, hindi na pwedeng manatili rito ang matandang linta. Ang tanging nasabi ko lang ay, sige. Pagkatapos noon, nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na ikinagagalak kong pakinggan ninyo. Sundan ang aking kwento hanggang sa huli at magkomento kung anong lungsod ang pinapanoodan ninyo para makita ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking kwento. Ako si Aling Elena, 64 taong gulang. Sa araw na namatay ang aking asawa, si hindi ako pamilya. Tinawag mo akong sa nasugat, tanda mo? Isang dugong lamok na walang naiambag. Narinig ko ang kanyang matalim na paghinga. Hindi niya inas Mang Ricardo, inakala kong ang pinakamasakit na pwede kong maramdaman ay ang mawalan ng lalaking minahal ko sa loob ng 30 taon. Nagkamali ako. Ang pinakamasakitahan na maiintindihan ko ang Portuhes na insulto. Hindi ko naman ibig sabihin. Ang ibig mong sabihin ay eksakto kung ano ang sinabi mo. Ang tanging hindi mo ibig ay dumating makalipas ang 2 oras nang ipinakita sa akin ng sarili niyang pamilya kung gaano talaga ang tingin nila sa aking halaga. Ang libing ay naging tulad ng gustong sabihin ay ang ako ay nasa posisyon na gumawa ng anuman tungkol dito. Tinapos ko ang tawag at binlock ang kanyang numero. Kinaumagahan, dinala si David sa aking hotel. Gusto ni Mang Ricardo. Marangal, magalang, at puno ng mga taong naantig ang buhay niya. Umupo ako sa unahan, nakasuot ng aking kulay navy na damit. Ang sabi tinawagan ng concierge para ipaalam ang pagdating niya, nagtatanong kung gusto kong tumanggap ng bisita. Muntik na akong tumanggi, ngunit nanalo ang kuryosidad. Si David ang palaging pinakamahina sa mga anak ni Mang Ricardo, ang pinakamadaling madala ng mga mas malakas na personalidad. Gusto kong makita kung paano niya haharapin ang sitwasyon kapag hindi na niya noon ay bumabago sa aking mga mata. Pinapanatili ang aking sarili na mahinahon na parang panangga. Ang lahat ay bumubulong tungkol sa kung gaano ako naging debotong makapagsalita para sa kanya ang kanyang asawa. Umupo siya sa tapat ko sa eleganteng lobby ng hotel, pinaglaruan ang kanyang mga kamay na parang isang estudyante na tinawag asawa. Kung paano ko siya inalagaan sa mga huling buwan ng karamdaman nang walang anumang reklamo. Kung alam lang nila ang kalahati ng kwento. Ang anak ni Mang Ricardo mula sa una sa opisina ng prinsipal. Ang lalaki ay 35 taong gulang, ngunit mukha siyang iiyak. Aling Elena, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Niyang kasal, si Marco, ay nagbigay ng isang magandang eulogy. Ang kanyang anak na babae, si Sarah, ay nagbasa ng tula. Alam ko at pinagsisisihan ko iyan, ngunit kailangan mong intindihin. Akala namin ay may naiwan si tatay para sa amin. Akala namin ang bahay, ang negosyo, lahat tatanggap ang mga pakikiramay ng may tahimik na kagandahang asal. Lahat sila ay tila nakalimot na hindi lang ako ang pangalawang asawa, ako ang balo. Ang salo ay magiging sa amin para paghatian. At nang akala mo iyan, ang unang instinto mo ay itapon ako sa kalye? Namula ang mukha ni David. Hindi ganoon. Akala lang namin ay mas komportable ka sa isang mas maliit, mas madaling pamahalaan. David, ang aking boses ay sapat na matalim upang putulin ang kanyang paglalakad. Itsalo pagkatapos ay ginanap sa aming bahay. Well, ang akala ng lahat ay aming bahay. Pinanood ko ang mga miyembro ng pamilya na halos hindi ko kilala na kinakalaykay ang mga album ng larawan, habang ang malalayong pinsan ay kinakalkula ang halaga ng aming muebles sa kanilang mga mata. Ang asawa ni Sarah, si James, ay patigil mo na ang pagsisinungaling sa akin at sa sarili mo. Gusto mo akong mawala para makuha mo ang lahat nang hindi mo kailangang isaalang-alang ang aking mga pangangailangan o damuloy na nagtatanong ng mga usisang tanong tungkol sa mga negosyo ni Mang Ricardo
habang ang asawa ni Marco, si Jenny, ay nagkomento tungkol sa halaga ng bahay namin. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, hindi makatingin sa aking mga mata. Nagsabi si Cynthia ng masasamang bagay. Oo, ngunit nanatili ka do. Ngunit si Cynthia, ang manugang ni Mang Ricardo, ang talagang umagaw ng aking pansin. Kinakasal siya sa aming bunsong anak, si David, 3 taon paon at hinayaan mo siya. Maaari mo sana akong ipagtanggol. Maaari mo sana siyang paalalahanan na ako ang iyong ina-ina sa loob ng mahigit 20 taon, na pinalaki kita mula noong ikaw ay 12 taong gulang. Sa halip, pinanood mo siyang pinahiya ang isang nagluluksa na babae at wala kang sinabi. Ngayon nagsasabi ako ng lang ang nakakaraan. At mula sa unang araw, nilinaw niya na sa tingin niya ay sumasala lang ako sa pamilyang ito. Isang gold digger na pinakasalan si Mang Ricardo dahil sa isang bagay, bulong niya. Ngayon na alam mong hindi ko kailangan ng iyong kawanggawa, ngayon na napagtanto mong hindi ako ang walang magawang biyuda na maaari mong itapon. Ang iyong pagpera nito, kahit na wala siyang ideya kung ano talaga ang pera ni Mang Ricardo o kung saan ito nanggaling. Buong araw, pinapanood niya ako nang may kalkuladong tingin sa kanyang mga mata. Kafingi ng paumanhin ay hindi tungkol sa pagsisisi, David ko. Ito ay tungkol sa takot. Tumingin siya noon at nakita kong tama ako. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Ano ang gagawin mo sa amin? Ang tanong ay nakasabit sa pagitan namin na parang isang talim. Ano ang gagawin ko? May kapangyarihan akong sirain sila sa pinansyalag nagdahilan ako para tingnan ang catering, bumubulong siya kay Sarah sa sulok. Kapag umupo ako sandali para magpahinga, napagod ako ng husto sa araw na yon. Binibigyan niya ako ng mga malamig na ngiti na nagpapahilot sa aking balat. Ang huling bisita ay umalis bandang 8:30 ng gabi. Nasa kusina ako at para pahirapan ang kanilang buhay tulad ng sinubukan nilang gawin sa akin. May-ari ako ng mga ari-arian na hindi nila kayang bilhin. May mga koneksyon ako na hindi nila maiisip. Kaya naghuhugas ng pinggan nang may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Malalaki, sadyang mga yabag na huminto mismo sa pasukan ng kusina. Ay, tapos na pala ko silang pahirapan sa mga paraan na hindi nila kayang maunawaan. Ngunit nang tiningnan ko si David, ang mahina, takot na si David na hindi kailanman nagkaroon ng orihinal na kaisipan sa kanyang buhay bilang matanda, may napagtanto ako. Hindi ko gustong sirain sila. Gusto ko ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Ghost, pahayag ni Cynthia. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglilinis ng plato, nagtutuon sa simpleng gawain para hindi ako lamunin ng aking kalungkutan kung matuto sila. Gagawin ko ng eksakto ang sinabi ko. Mayroon kang hanggang bukas ng gabi para alisin ang iyong mga gamit sa aking bahay. Pagkatapos, salamat sa pagtulong sa pag-oorganisa ng lahat, mahina kong sabi. Pinahahalagahan iyan ni Mang Ricardo. Tigilan mo na ang pag-arte mo noon, papalitan ko ang mga kandado. At pagkatapos ay kailangan mong matutong mabuhay sa sarili mong buhay, gumawa ng sarili mong desisyon at harapin ang sarili, Aling Elena. Matulis ang kanyang boses, maputol. Sa wakas, lumingon ako. Nakatayo si Cynthia nang mag-krus ang mga braso, nakasuot pa rin mong kahihinatnan. Wala nang pagdepende sa pera ng pamilya na hindi naman talaga pera ng pamilya mula pa sa simula. Napayo ko si David. Mababaliw si Cynthia ng kanyang itim na damit, ngunit nawala na ang anumang pagpapanggap ng pagluluksa. Sa likod niya, si David ay gumalaw ng balisa. Si Sarah at Marco ay nakat. Matututo si Cynthia na may kahihinatnan ng bawat kilos, tulad mo. Umalis siya ng walang salita at pinanood ko siyang lumakad palayo. Alam na ang pag-uusap na ito ay nagbago ng isang pangunahing bagay sa pagitan namin. Hindi pagpapatawad. Aabutin iyon ng panahon kung mangyayari man. Ngunit pag-ayo sa magkabilang gilid niya na parang isang hukuman. Pasensya na, nasabi ko. Lumapit pa si Cynthia. Ang gawa-gawang gabi gunawa. Ang huling dumbituan per oras ang pinaka-interesante. Pinaghanda ko si Attorney Ben ng isang locksmith at nagmaneho ako sa bahay eksaktong alas 6:00 AB na routine ng balo. Maaari mo na itong ihinto ngayon. Kailangan nating pag-usapan ang mga praktikal na bagay.
tumigil ang aking mga kamay sa dishwasher. Anong mga praktikal na bagay? Ang bahay na ito, ang mga ari-arian ni Mang Ricardo, ang negosyo ng pamilya. Sinabi niya ang bawat salita na parang nagpapaliwanag sa isang batang zero ng Biyernes ng gabi para tingnan kung sinunod nila ang deadline. Puno ng kotse ang driveway. Hindi lang ang sasakyan ni na David at Cynthia, kundi pati na rin ang truck ni Marco, ang sedan ni Sarah, at maging ang ilang kotse na hindi ko kilala. Habang nakaupo ako sa aking rental car at pinagmamasdan ng bahay, napagtanto ko mabagal matuto. Nag-usap na kami ni David kina Marco at Sarah. Sa tingin namin, mas mabuti kung magsisimula kang maghanap ng sarili mong tirahan. Ang kusina ay na mayroon silang isang uri ng pagpupulong ng pamilya tungkol sa akin, marahil ay tungkol sa kung ano ang gagawin sa problemang naging ako. Lumakad ako sa pinto sa harap at ginamit nila umindayog sa paligid ko. Sarili kong tirahan? Umalimpatok si Sarah. Ang ibig sabihin ni Cynthia ay masyadong malaki ang bahay na ito para sa ang aking susi. Hindi nila naisip na palitan ang mga kandado. Marahil dahil hindi nila naisip na baka mayroon pa akong isa. Ang mga boses mula sa sala ay biglang huminto ng isang tao at sa totoo lang, ang mga gastos sa pagpapanatili lamang ay... Sinasabi niyo bang umalis ako? Nagpambungad ako. Halos pabulong na lang ang aking marinig nila ang pagbukas ng pinto. Hello, masaya kong tawag. Sana hindi kayo magalit na pinapasok ko ang sarili ko. Bahay ko naman ito. Pagkatapos ng lahat, nakboses. Ngumiti si Cynthia. Hindi iyon isang mabait na ngiti. Sinasabi ko sa iyo na maging makatotohanan. Once tipapern taong gulang ka na, alita ko silang nakahilera sa paligid ng sala na parang isang konseho ng digmaan. Inalagaan ka ni Mang Ricardo noong buhay pa siya, pero ngayon kailangan mong isipin ang pagpapaliit, ang paghahanap ng mas angkop sa iyong sitwasyon. Sit pa ring matriarch, sina Marco at Sarah ang nakatayo sa kanyang magkabilang gilid habang si David ay nakatayo sa likuran malapit sa bintana. May dalawang tawasyon ko? Hindi ka naman nagtrabaho, di ba? Si Mang Ricardo ang nagbigay ng lahat, ang bahay na ito, ang lifestyle mo, ang seguridad mo. Pero pera ni Mang Ricardong hindi ko nakilala. Isang mag-asawang nasa edad na ang malinaw na hindi komportable. Aling Elena, sabi ni Cynthia, tumayo ng may sapilitang dignidad. Iyon, tagumpay ni Mang Ricardo. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa paligid ng kusina na parang nagre-redecorate na siya sa kanyang isip. Kailangan magpasya ang pumaasa kami na darating ka. Gusto naming talakayin ang isang makatwirang kasunduan sa buong hindi pagkakaunawaan na ito. Kasunduan? Tumaas ang aking isang Amelia nang mahirap tungkol sa kanyang ari-arian. May naramdaman akong lamig na dumapo sa aking dibdib. Ito ang aking tahanan. Nakatira ako rito sa loob kilay. Para saan? Para sa bahay. Maliwanag, malaki ang naging trabaho namin ni David sa lugar na ito. Maraming pagpapabuti. Sa tingin namin, karapat-dapat kaming makakuha ng kabayaran para Sa tingin ninyo ay karapat-dapat kayong makakuha ng kabayaran dahil sa isang linggong pamumuhay sa aking bahay ng 15 taon. At napakaganda, sigurado ako, sabi ni Marco. Sa wakas ay nagsalita. Ngunit gusto ni Itay na maging praktikal tayo. 4 kaming magkakapatid kasama ang mga apo na dapat isipin, mga pondo sa kolehiyo, pagpaplano ng pagre-retiro. May iniwan si Mang Ricardo na testamento, sabi ng walang renta. Ang hindi kilalang mag-asawa ay nagkatinginan. Umubo ang babae ng may kaba. Siguro dapat na tayong umalis, Cynthia. Mukhang pribadong bagay ito ko. Oo, at igagalang namin ang anumang maliit na probisyon na ginawa niya para sa iyo, sabi ni Cynthia nang may pagwawalang bahala. Ngunit maging ng pamilya. Hindi, pakiusap manatili kayo, mainit kong sabi. Ako si Elena Garcia, ang biyuda ni Mang Ricardo, at kayo po ay Tom at Linda Suarez, sabi ng lalaki ng nag-aatubili. Kami ang mga magulang ni Cynthia. Kaya nagdala sila ng reinforcements. Ang mga magulang ni Cynthia marahapat tayo tungkol dito. Ikaw ang pangalawang asawa niya, hindi ang kasosyo niya sa negosyo. Wala kayong binuo na magkasama. Andyan ka lang sa buhay niya.
Angel ay nagkuwento ng isang bersyon ng mga pangyayari na nagpipinta sa akin bilang kontrabida sa kwentong ito. Napakasaya kong makilala kayo, sabi ko. Umaasa ako na mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Andyan lang. Pagkatapos ng 31 taon ng kasal, pagkatapos ng pag-aalaga sa kanya sa pamamagitan ng cans, ipinaliwanag ni Cynthia ang sitwasyon ng tama. Nagkatinginan si Linda Suarez sa kanyang anak at sa akin nang may malinaw na pagkalito. Sabi niya ay may rower. Pagkatapos ng pagbuo ng isang buhay na magkasama, andyan lang ako. Sa tingin ko dapat kang magimpake ng iyong mga gamit ngayong gabi, patuloy ni kung uri ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa testamento ni Mang Ricardo, tungkol sa kung sino ang makakakuha ng ano. Walang hindi pagkakaunawaan, mahinahon kong Cynthia. Maaaring manatili rito si David at ako upang tumulong sa pamamahala ng transisyon. Mas magiging madali para sa lahat kung kami na ang direktang haharap sa mga usapin ni Mang Ricardo. Napakalinaw ng testamento, nag-iwan si Mang Ricardo ng katamtamang pamana sa kanyang mga anak at lahat ng iba pa ay sa akin. Ang tanging komplikasyon ay ang karamihan sa tiningnan ko si David nang tahimik nagmamakaawa sa kanya na ipagtanggol ako na alalahanin na ako ang naging madrasta niya mula pa noong 12 inakala ng mga tao na ari-arian ni Mang Ricardo ay sa akin pala, sa simula pa lang. Kumunot ang noo ni Tom Suarez. Ikinagagalak kong sabihin, hindi ko naiint taong gulang siya, ngunit hindi niya ako kayang tingnan sa mata. Saan ako pupunta ngayon? Tanong ko. Nagkibit balikat si Cynthia. May mga magagindihan. Hindi rin sila nakaintindi hanggang ilang araw lang ang nakakaraan. Nakikita ninyo, ako ay malaya sa pinansyal bago pa ako magpakasal kay Mang Ricardo. Andang komunidad ng mga senior sa paligid dito, mga pasilidad na may tulong buhay. Sigurado akong makakahanap ka ng angkop. Assisted living? Na para bang ako, ang bahay na kanilang tinitirhan ay akin. Ang komportabling pamumuhay na kanilang tinamasa ay pinunduhan ng aking mga ari-arian, hindi ni Mang Ricardo. Pinanoodi isang walang kakayahang matanda na hindi kayang alagaan ang sarili. Tumayo ako sa sarili kong kusina, napapalibutan ng mga taong itinuring kong pamilya at naramdaman ang mga ko ang matandang mag-asawa na iproseso ang impormasyong ito. Pinanood ko ang kanilang mga ekspresyon na nagbago nang napagtanto nila na ang kanilang anak ay maaaring hindi lubos na totoo tungkol sa mga pangyayari. Ngunit sinabi ni Cynthia, hindi ka kailanman nagtrabaho. Dahan-dahang sabi ni Linda. Hindi ko kailangan magtrabaho sa uling piraso ng aking puso na nadurog. Walang-wala ang sakit ng pagkawala ni Mang Ricardo kumpara dito. Ito ay pagtataksil. Ito ay ang pagpapawalang halaga sa aking tradisyonal na kahulugan. Pinamahalaan ko ang isang medyo malaking investment portfolio. Ngumiti ako ng kaaya-aya. Halos 2.5 bilyong piso ang halaga sa sariling buhay. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanilang mga mukha, ang malupit na kasiyahan ni Cynthia, ang hindi komportable ngunit determinadong ekspresyon ng iba, may ibang huli. Ang katahimikan na sumunod ay malalim. Talagang bumagsak ang bibig ni Tom Suarez. Kaya, nang pinalayas ako ng inyong anak sa bahay na ito, noong bagay na nagsimulang lumago kasama ng sakit. Isang bagay na malamig, tahimik at matyaga. Sige, simpleng sabi ko, kumirap si Cynthia. Sing namatay si Mang Ricardo, patuloy ko ng natural. Siya ay, sa esensya, pinalayas ako sa sarili kong ari-arian. Nang tinawag niya akong dugong lamok na walang naiambag, siya ay nagsasalita sa isang taong sumusuporta sa buong pamilya sa loob ng maraming taon. Namutla ang mukha ni Cynthia. Nakatitig sa kanya ang kanyang mga ige. Mag-iimpake ako ngayong gabi. Aalis ako bukas ng umaga. Ang katahimikan pagkatapos noon ay nakabibingi. Sa tingin ko, inasahan nilang lalaban ako, magmamakaawa, o gagawa ng eksena na magbibigay katuwiran sa pagtrato nila sa akin. Sa halip, bumalik ako sa dishwasher at nagpatuloy sa paglalagay ng mga magulang na may ekspresyon ng takot at kawalan ng paniniwala. Cynthia Marie Suarez, sabi ng kanyang ina sa tono ng boses na marahil ay hindi pa niya ginamit mula nang si Cynthia ay 12 taong gulang.
Pakiusap sabihin mo sa akin na hindi mo talaga pinalayas ang babaeng ito sa sarili niyang bahay sa libing ng kanyang asawa. Maplato. Well, sabi ni Cynthia, halatang nawalan ng balanse. Mabuti. Iyan ay napakahinog sa iyo. Hindi ako sumagot. Patuloy lang, kami, komplikado iyan ma. Hindi ito komplikado, malumanay kong sabi. Ang inyong anak ay nagbigay ng mga palagay tungkol sa aking pinansyal na sitwa ko sa pagtatrabaho, nakikinig sa kanilang mga yabag na lumalayo sa kusina. Habang nagsimula silang paghatian ang aking buhay sa mahina at nasasabik na mga bulunganasyon at tinrato ako ng naaayon. Ngayon ay natuto na siya na ang mga palagay ay maaring maging mahal. Nanlamig ang dugo ko. Sino? David Holloway. Nakalista po kayo bilang emergency contact niya. Emergency contact. Matapos ang lahat ng nangyari, matapos ang pagtrato sa akin ng kanyang pamilya, si David pa-text mo sa akin ang address. Dumating si Ate Ben kinabukasan na may dalang malaking leather briefcase at may ekspresyon ng isang taong nakipag-ugnayan sa Kasrin ang naglista sa akin bilang taong tatawagan sa isang krisis. Sa kabila ng sarili ko, naramdaman ko ang pamilyar na kurot ng pag-aalala ng isang ina. Akiman ng pamilya ng mas marami pang beses kaysa sa gusto niyang bilangin. Nag-order ako ng kape at pastries mula sa room service, isang maliit na luho na magpapataas ng kil-anong nangyari. Car accident, stable naman siya, pero hinahanap kanya particular. Sabi iparating ko sa iyo na mahalaga. 20 minuto pagkatapos, naglalakaday kung may nakakapanood. Ngunit iyon ang ganda ng pagiging invisible. Walang nanonood sa iyo kapag sa tingin nila ay wala kang halaga. Gaano kasama? Tanong ako sa malinis na pasilyo ng Mercy General Hospital. Ang aking takong ay lumalagitik sa pinakintab na sahig. Nagpalit ako ng damit. Mula sa damit hardin ay nagsuot ng ni Ate Ben habang umuupo sa tanging armchair sa kwarto. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi, tungkol sa mga hiling ni Cynthia, tungkol sa pag-uutos sa akin na maghanap ng angkop na tirahan kung paano nila ako itinaboy bilang isang taong walang naiambag sa tagumpay ni Mang Ricardo. Masangkop, isang simpleng asul na damit na palaging gusto ni Mang Ricardo. Ipinares sa mga hikaw na perlas na ibinigay niya sa akin para sa aming anibersaryo. Natagpuan ko si David sa isang pribadong silid. Ang kanyang kaliwang binti ay nakakast at ang kanyang braso ay nakasling. Ngunit sa kabuuan ay mukhang napakabuti para sa isang higpit ang panga ni Ate Ben habang nagsasalita ako. May ideya ba sila sa iyong aktwal na sitwasyon? Wala. Matagal na naming napagdesisyunan ni taong malinaw na bumangga ang kotse sa isang puno. Aling Elena, mahina ang boses niya, gumaan. Dumating ka? Siyempre dumating ako. Nas Mang Ricardo na mas mabuti na ganun. Hayaan silang isipin na siya ang business mogul at ako lang ang magandang pangalawang asawa. At sigurado ka ba na gusto mong ipagpatuloy-ugatan ka? Sinubukan niyang umupo ng mas tuwid at umungol. Sabi ng nurse, hindi nila makontak si Cynthia. Nakadisconnect ang telepono niya. Hindi ako nagang napag-usapan natin. Tiningnan ko ang bintana ng hotel patungo sa parking lot, sa mga ordinaryong kotse na puno ng mga ordinaryong tao na namumuhay ng ordinaryong buhay. Ulat. Sa mga buwan mula nang sapilitan silang paalisin sa aking bahay, narinig ko sa network ng chismis sa bayan na ang kasal ni na David at Cynthia ay nagkawatak-watak ng malala. Maliwanag, ang pag-alam na ang iyong pinansyal na seguridad ay binuo sa mga kasinungalingan at pagpapalagay ay nagdulot ng malaking pay kahapon ay titingnan nila ako bilang isa sa kanila. Isa lamang matandang babae, marahil balo, marahil nahihirapan. Wala silang ideya na ang babae sa silid 237 ay nagilit sa kanilang relasyon. Nasaan na siya ngayon? Tanong ko, habang umuupo sa hindi komportabling plastic chair sa tabi ng kanyang kama. Wala na. Umalis siya 3 bumamay-ari ng mas maraming ari-arian kaysa sa karamihan sa kanila ang kayang isipin. Sigurado ako. Gaano katagal ito aabutin? Binuksan ni Ate Benwan na ang nakakaraan, kinuha ang natitira sa aming ipon at bumalik sa mga magulang niya. Nakatitig si David sa kisame, walang laman ang kanyang boses. Sabi ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na folder.
Ang mga paunang paglilipat ay maaaring makumpleto sa loob ng 48 oras. Ang kumpletong restrukturasyon ay aabutin ng niya. Nagpakasal siya sa akin dahil sa lifestyle, hindi dahil sa akin. Nang nawala ang lifestyle, patawad David. Talaga po ba? Lumingon siya para tingnan ako, halos 2 linggo, at walang paraan para tutulan nila ito. Aling Elena, ang lahat ay legal na sa iyo sa loob ng mahigit 1 dekada. Ilang taon bago ang kanyang sakit at nagulat ako sa linaw ng kanyang mga mata. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa inyo. Seryoso kong pinag-isipan ang tanong, talaga bang patawad ako? 6 ay inilipat na ni Mang Ricardo ang pagmamay-ari upang maiwasan ang mga sitwasyon tulad nito. Maaari nilang tutulan ito hanggat gusto nila. Matatalo sila. Na buwan na ang nakakaraan, sasabihin kong ang pag-alis ni Cynthia ay eksakto kung ano ang nararapat kay David. Ngunit nang tiningnan ko siya ngayon, basag, nag-iisa, sa wakas ay napilitang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pinili. Natuklasan kong tunay akong nalulungkot para sa kanya. Oo, sabi ko tumango ako. Naramdaman ang malamig na kasiyahan na lalong bumaba sa aking mga buto. Paano ang bahay? Diyan nagiging interesante. Pinayagan ni Attorney Ben lang. Nalulungkot ako na pinagdadaanan mo ito. Tahimik kaming naupo ng matagal, nakikinig sa malalayong tunog ng ospital sa paligid namin. Saams ang kanyang sarili ng isang maliit na ngiti. Teknikal, maaari mo silang paalisin ngayon, ngunit ipinapalagay kong may mas nakapagtuturo ka sa isip. Wakas, nagsalita muli si David. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol sa gabing iyon nang pinalayas ka ni Cynthia. David, hindi mo na. Gusto kong ipakita muna nila sa akin kung sino talaga sila. Hayaan silang magpakasaya sa aking bahay, nagpaplano, pinaghihiwalay ang sa tingin nila ay kanila. Big kailangang gawin. Oo, kailangan ko. Mas malakas ang boses niya ngayon, mas determinado kaysa sa narinig ko sa maraming taon. Alam kong mali iyon, kahit na yan sila ng sapat na lubid para isabit ang sarili. At pagkatapos ay paalalahanan ko sila na ang mga palagay ay maaaring maging mapanganib. Nangyayari iyon, alam kong malupit at hindi patas. Ngunit labis akong nagalit sa testamento, labis na nadismaya na napakaliit ang iniwan ni tatay sa amin, kaya pinayagan ko, inilaan ni Attorney Ben ang susunod na oras sa pagpapaliwanag sa akin ng mga dokumento, mga pamamaraan at pagpapatunay ng mga detalye na pinasimulan na noon si Cynthia na kumbinsihin ako na ikaw ang problema. Huminto siya, nahihirapan sa mga salita na malinaw na bumibigat sa kanya sa loob ng ilang buwan. Ikaw ang nagpalaki sa akin, Aling Elena. Mula noong ako ay 12 taong gulang, mas naging ina ka sa akin kaysa sa aking tunay na ina. Pumupunta ka sa akpa. Karamihan sa mga balo ay malilito sa mga legal na termino. Mapupuspos ng pagiging komplikado ng pagpaplano ng ari-arian at pamamahala ng mga asset. Ngunit hindi ako tuling mga laro ng soccer, tinutulungan mo ako sa takdang aralin, nagpupuyat ka sa akin kapag ako ay may sakit. At noong gabing namatay si tatay nang dapat ayad ng karaniwang balo. Pagkaalis ni Attorney Ben, nagmaneho ako patungo sa bahay, aking bahay. Nagpark ako sa kabilang kalye at pinanood mula sa tinted, ipinagtatanggol mo ako at inaaliw. Hinayaan ko ang asawa ko na tawagin ka ng masasamang pangalan at palayasin ka sa kalye. Mga luha na ngayon ay dumadaloy windows ang pagdating ng mga moving truck. Inutusan ni Cynthia ang mga manggagawa na parang nagpaplano siya ng isang kampanya militar. Itinuturo ang study room ni Mang Ricardo at nagpapahi sa kanyang pisngi at naramdaman kong kumakagat ang aking lalamunan dahil sa emosyon. Nabubuhay ako sa pagkasala na yon sa loob ng X na buwan, watig sa mga kwarto. Nagdala siya ng sarili niyang muwebles. Napagtanto ko na hindi lang siya pansamantalang mananatili para ayusin ang mga usapin. Permanente siyang lumipat. At kailangan kong ipaalam sa iyo na naaalala ko kung sino ka talaga. Hindi ang mayaman na babae na may lahat ng kapangyarihan. Bagaman alam ng Diyos na naiintindihan ko buzz ang telepono ko. Isang text mula kay David. Sana nakahanap ka ng magandang lugar, Aling Elena. Inaayos na ni Cynthia ang opisina ni tatay. Nakahanap kami ng ilang business files na kailangan naming tingnan. Halos matawa ako ng malakas.
business files sa study ni Mang Ricardo. Kung alam lang nila na ang totoong business files ni Mang Ricardo ay wala sa bahay na narin iyon ngayon. Kundi ang babae na nagbalot ng aking mga gasgas na tuhod at nagturo sa akin magmaneho at hindi kailanman kahit isang beses pinaramdam iyon. Nandoon sila sa isang safety deposit box sa downtown kasama ang mga titulo ng ari-arian, stock certificates at dokumentasyon na magpapagulo sa kanilang mundo. Ngunit hayaan silang tingnan ang mga drawer sa akin na ako ay mas mababa ang halaga kaysa sa kanyang mga tunay na anak. Inabot ko ang kanyang kamay na hindi nasugatan at hinawakan. Oh David, hindi ko inaasahan na ng desk at filing cabinets niya. Hayaan silang hanapin ang mga appointment book at client lists niya mula sa maliit na consulting firm na inakala ng lahat ay tanging pinagkakakitaan namin. Hayaan silang magkamapapatawad mo ako, patuloy niya. Kailangan ko lang na malaman mo na nakikita ko na ngayon kung ano ang itinapon ko. Hindi ang pera o ang mana o anuman sa mga iyon. Italkula ng katamtamang ari-arian at magplano ng katamtamang mana. Ang katotohanan ay mas magiging mapanira kapag dumating ito. Nagmaneho ako papunta sa downtown at gininapon ko ang nag-iisang tao sa buhay ko na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Sa wakas, bumuhos ang mga luha na pinipigilan ko. Hindi mo ako itinapon, anakugol ang hapon sa First National Bank, kung saan ako nagmamantini ng mga account na wala silang kaalam-alam. Sinalubong ako ni Ginang Reyes, ang aking personal banker, ng may prop. Nagkamali ka, isang nakakatakot, nakakasakit na pagkakamali, ngunit hindi isang hindi mapapatawad. Mahina niyang pinisil ang kamay ko. Paano mo nasasabi iyan nasyonal na pakikiramay? Ginang Garcia, lubos po akong nakikiramay sa pagpanaw ng iyong asawa. Kumusta po kayo? Kasing ganda ng inaasahan, kail pagkatapos ng ginawa namin? Dahil ngayon, naiintindihan ko ang isang bagay na hindi ko naintindihan 6 na buwan na ang nakakaraan. Nang gabing pinalayas ako ni Cynthia, angan kong gumawa ng ilang pagsasaayos ng account. Tumango si Ginang Reyes, marahil ay inakala na kailangan kong idagdag ang pangalan ni Mang Ricardo sa mga survivor benefits o i-update ang IMPA. Akala ko tapos na ang mundo ko. Akala ko nawawala ko ang pamilya ko, ang bahay ko, lahat ng mahalaga. Ngunit ang totoo, ang nawawala ko ay isang ilusyon. Kumormasyon ng benepisyaryo. Sa halip, ibinigay ko sa kanya ang dokumentasyon ni Attorney Ben. Lumaki ang kanyang mga mata habang binabasa niya. Ginang Garcia, ang mga unot ang noo ni David hindi nauunawaan. Naisip ko na bahagi ako ng isang mapagmahal na pamilya kung saan nagmamahala ng bawat isa. Ngunit ang totoo halagang ito, wala akong ideya na nakikipagtulungan ka sa ganoong kalaking ari-arian. Mahalaga ang privacy sa aking asawa at sa akin, ngunit nagbago na ang bahagi ako ng isang sistema kung saan ang aking halaga ay batay sa kung ano ang maibibigay ko, hindi sa kung sino ako. Ang gabing iyon ang nagpilit sa akin na makita ang pagkamanga kalagayan. Nakikita ko? Kailan mo gustong magkabisa ang mga paglilipat na ito? Agad-agad, habang pinoproseso ni Ginang Reyes sa kaiba. Inaayos ko ang pagkakahawak sa kanyang kamay, maingat na pinipili ang aking mga salita. Ikaw at ang iyong mga kapatid at si Cynthia, hindi ninyo ako ang mga papeles. Naisip ko si Cynthia sa bahay. Marahil ay sinusuri ang aking aparador, nagpapasya kung alin sa aking mga damit ang sulit na itago. Naisip ko si Kilala. Alam ninyo ang papel na ginagampanan ko, ang tungkuling pinaglilingkuran ko, ngunit hindi ninyo kailanman pinansin na alamin kung sino talaga ako sa loob, Marco at Sara. Malamang ay nakikipagpulong sa mga financial advisor upang pag-usapan ang ari-arian ng kanilang ama. Naisip ko si David, ang mahinang si David na. At dahil hindi ninyo ako kilala, hindi ninyo talaga ako minahal. Minahal ninyo ang ginawa ko para sa inyo. Tahimik si David ng matagal, iniisip ito hinayaan ng kanyang asawa na mambuli sa babaeng nagpalaki sa kanya. Akala nila ay naalis na nila ako. Akala nila ay wala na ang abalang balo na iniiwan silang malaya na. At ngayon mo ako nakikita sa unang pagkakataon bilang isang buong tao.
Isang taong may sariling kasaysayan, sariling lakas, sariling halaga, na umiiral ng hiwalay sa kung ano ang maaari kong gawin para sa iba. Ngumiti ako sa kanya sa pamamagitan ng aking mga luha. At malinaw din kitang nakikita, David ko, hindi bilang ang kinin ng kanilang mana. Wala silang ideya na nakipag-away lang sila sa isang taong naglaan ng 30 taon sa pag-aaral kung paano maglaro ng mahabang laban, anak ni Mang Ricardo o asawa ni Cynthia, kundi bilang ang kabataang pinalaki ko na sa wakas ay natutong mananagutan sa kanyang mga pinili. Kaya, saan? Nagring ang telepono ko habang pinipirmahan ko ang huling mga dokumento ng paglilipat. Lumabas ang pangalan ni Cynthia sa screen. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Pagkatapos ay pinakinggan ko ang kanyang mensahe ng may lumalaking kasiyahan. Aling Elena, may nakita kaming nakakalitong papeles sa opisina ni Mang Ricardo. Mga legal tayo nito dadalhin. Ito ay isang makatarungang tanong. Isang tanong na pinag-iisipan ko mula pa noong tawag ng doktor kaninang umaga. Saan nga ba tayo nito dadalhin? Na dokumento na walang saysay. Maaari mo bang tawagan ako? May ilang bagay na kailangan mong ipaliwanag. Nakakalitong papeles. Naiisip ko lang kung ano ang nakita nila. Mayroon akong karapatan na lumayo sa pamilyang ito ng tuluyan. Mayroon akong bawat katuwiran para hayaan silang harapin ang kahihinatnan ng kanilang kalupitan ng walang pakial. Marahil ay ang mga lumang kopya na itinago ni Mang Ricardo para sa palabas. Mga dokumento na tumutukoy sa mga ari-arian na hindi na umiiral sa kanyang pangalan. Kinakabam mula sa akin. Ngunit habang nakaupo ako sa silid ng ospital, hawak ang kamay ng batang tinulungan kong palakihin, napagtanto ko na ang paghihiganti at katarungan ay hindiyahan sila. Napagtanto na ang larawan sa pananalapi ng kanilang ama ay hindi kasing linaw ng inakala nila. Delete ko ang mensahe nang hindi sumasagot. Hayaan silang mag-iisa. Naitatag na ang katarungan, natutunan nila ang katotohanan tungkol sa kanilang mga pagpapalagay at hinarap ang natural na kahihinatnan. Ang paghihiganti ay yaka. Hayaan silang mag-alala. Hayaan silang magpuyat sa pag-iisip kung bakit walang nagtutugma sa inaasahan nila. Bukas, sisimulan ko ang ikalawang yiw, ang pagpigil ng pagpapatawad mula sa isang taong tunay na nagsisikap na gumawa ng tama. Dito tayo, sabi ko sa huli. Nagsisimula muli kung gusto mugto ng aking plano. Ngayong gabi, maghahapunan ako sa aking anonymous na kwarto sa hotel at manunood ng balita tulad ng sinumang matanda na nag-iisa sa gabi. Bumubuo ng isang relasyon batay sa kung sino talaga tayo sa halip na kung sino ang inakala nating dapat nating maging. Nagluha ulit ang mga mata ni David. Handa ka bang gaw? Ngunit hindi ako nag-iisa. Hindi talaga. Meron akong Atirm Ben. Meron akong Ginang Reyes. Mayroon akong network ng mga profesional na tahimik na namahala sa inyon? Pagkatapos ng lahat? Handa akong subukan, ngunit iba ito sa pagkakataong ito, David ko. Hindi ako magiging invisible na babae na gumagawa ng lahat sa likod ng aking mga usapin sa loob ng maraming taon. At pinakamahalaga, mayroon akong panahon. Inakala ni Cynthia at ng kanyang mga kaalyado na nanalo sila ng mabilis na mga eksena. Hindi ako magpapanggap na mas mababa sa kung ano ako para lamang maging komportable ang ibang tao. Hindi mo ako gugustuhin ganoon. At hindi kita ililigtas mula sa ay. Wala silang ideya na nagdeklara lang sila ng giyera sa isang taong naghahanda para sa laban na ito ng mas matagal pa kaysa sa pagiging bahagi nila ng pamilyang mga kahihinatnan ng iyong mga pinili. Kung gusto mo ng relasyon sa akin, kailangan mong buuin ito mismo, panatilihin ito mismo, at pahalagahan ito kung ano ito, hindi sa kung ano ang maaaring ito. Tapos nang magluksa ang gabi-gabi na balo. Ngayon ay oras na para lumabas sa anino ang tunay na Aling Elena Garcia. At kapag ginawa niya iyon, makuha mo. Seryosong tumango si David. Naiintindihan ko. Talaga ba? Dahil hindi ito tungkol sa pera o mana o anumang materyal. Ito ay ututunan ng pamilyang madali siyang binaliwala na ang ilang pag-aakala ay mas mahal kaysa sa iba. 3 araw na ang lumipas mula nang lumipat ako sa hotel at masas tungkol sa 2 matanda
na pumili na magmalasakit sa isa't isa sa kabila ng napakasakit na kasaysayan. Alam ko, at gusto ko iyan, Aling Elena. Gusto kong makilala ka, ang tunay na ikaw, hindi ang bersyon na nilikha ko sa aking isip. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha, hinahanap ang anumang senyales na ito abikong nagiging restless ang pamilya. Ang aking telepono ay patuloy na tumutunog ng mga mensaheng lalong nagiging apurahan mula kay Cynthia. Bawat isa ay mas demanding kaysa sa ay manipulasyon o desperasyon. Ngunit ang nakita ko ay isang bagay na hindi ko pa nakita kay David noon. Tunay na pagsisisi at determinasyon na bumuti. Kung gayon, susubukan natin na una. Gusto niyang bumalik ako at ipaliwanag ang ilang pagkakaiba na nakita nila sa mga papeles ni Mang Ricardo. Kailangan niya akong pumirma ng mga dokumento. Mayroon siyang mga tanong na, sabi ko ng dahan-dahan, maingat, na may malinaw na hangganan at tapat na komunikasyon. Ang paggaan ng pakiramdam ay kumalat sa kanyang mukha. Tanging ako lang ang makakasagot. Binaliwala ko silang lahat. Sa halip, ginugol ko ang aking mga umaga sa business center ng hotel, gumagawa ng mga tawag na ikagalamat. Huwag ka munang magpasalamat. Magiging mahirap ito, David ko. Hindi madali ang pag-alis ng 30 taon ng masasamang gawi at pagpapalagay. Ugulat nila ng husto. Martes, kinausap ko ang property management company na humahawak sa 3 apartment complexes sa Metro Manila. Miyerkules, nagkaroon ako ng conference call sa aking investment advisor tung handa ako sa matinding trabaho. Ang nakaraang week na buwan ay nagturo sa akin na mas malakas ako kaysa sa akala ko. Pinisil ko ang kanyang kamay ng isang beses pa pagkatapos ay tumayo ako para umalis. Pupunta ako para kausapin ang doktor mo tungkol sa plano ng paglabas mo. Mayroon ka bang mapupuntahan kapag lumabas ka dito? Call sa paglilipat ng ilang asset. Huwebes, gumugol ako ng 2 oras sa telepono kasama ang mga arkitekto tungkol sa mga plano ng renovation para sa gusali na pagmamay-ari ko sa Bonifacio Global City. Ang gusali, ang aking maliit na sikreto na kahit si Mang Ricardo ay hindi lubos na naunawaan ang halaga ng bilhin ko ito. 15 taon na ang nakakatira ako sa isang studio apartment sa downtown. Hindi gaanong kalaki, pero sa akin iyon. Mabuti. Ang pagiging malaya ay bumabagay sa iyo. Habang naglalakad ako pataraan gamit ang pera mula sa aking unang kasal. Noong panahong iyon, ito ay isang sira-sirang warehouse sa isang lugar na walang gustong bumili. Ngayon, nagkakahalaga ito ng unungo sa pintuan, pinigilan ako ng boses ni David. Aling Elena, paano sina Marco at Sarah? Sa tingin mo? Lumingon ako sa kanya. Ngunit wala silang alam sa lahat ng iyon. Para sa kanila, ako pa rin ang pangalawang asawa na hindi kailanman nagala sila. Anak, bukas ang pinto ko. Pero kailangan nilang pumili na dumaan dito tulad ng ginawa mo. At si Cynthia? Pinag-isipan ko ito. Si trabaho sa kanyang buhay. Biyernes ng umaga, tumawag si Attorney Ben na may balita na nagpangiti sa akin sa unang pagkakataon mula noong libing ni Mang Ricardo. Cynthia, na nagpasimula ng kalupitan na nagsimula ng lahat ng kaguluhang ito. Si Cynthia, na walang ipinakitang pagsisisi, walang pagkilala sa kamalian, kumuha sila ng abogado, sabi niya nang walang pasintabi. Ganun ba? Si Attorney Ramirez mula sa Morrison and Associates Law Office. Walang kaugnayan sa iyo, sa anging galit lang sa pagkakabuking sa kanyang mga pagpapalagay. Sinunog ni Cynthia ang tulay na yon, mahina kong sabi. May ilang mga kilos na may kaaking palagay sa kabila ng pangalan. Hindi ko pa siya naririnig. Anong gusto niya? Naghihinala siya tungkol sa ari-arian ni Mang Ricardo. Mukihinatnan na hindi na mababalik. Pinili niyang ibunyag ang kanyang pagkatao at ngayon ay kailangan niyang mabuhay sa kanyang ibinunyag. Tumango si David, nauhang may ilang alalahanin ang pamilya tungkol sa pamamahagi ng ari-arian at gusto nilang tiyakin na maayos ang lahat. Inilapag ko ang aking tasa ng kape, naramdaman unawaan ang pagkakaiba. Iniwan ko siya doon sa kanyang kama sa ospital, mukhang mas payapa kaysa sa nakita ko siya mula pa noong bata siya. Ang paglakad pabalik sa aking kotse ay nag-iba ang pakiramdam, mas magaan, na parang mas kaunti ang bigat na dala ko kaysa nang pumasok ako. Nang gabing iyon, muli akong ang pamilyar na malamig na kasiyahan na kumalat sa aking dibdib.
Napakamaalalahanin naman nila na mag-alala. Mayroon pa. Humihiling sila ng formal na pagbabasa ng testamento. Gusto nilang naroroon ang lahat ng mga benepisyaryo, kasama ka. Kailan? Lunes ng hapon, dusan kiulaong sa opisina ng abogado upo sa aking hardin habang lumulubog ang araw sa likod ng aking mga rosas. Tumunog ang aking telepono ng 2 beses. Sina Marco at Sara marahil ay narinig ang tungkol sa aksidente ni David sa pamamagitan ng network ng pamilya. Hinayaan ko ang 2 tawag na pumunta sa voicemail, ngunit papakinggan ko ang mga mensahe, mga binila. Perpekto, pupunta ako. Aling Elena, sigurado ka ba na handa ka na rito? Kapag pumasok tayo sa silid na iyon, wala nang atrasanoses na nag-aalangan, awkward na paghingi ng paumanhin, mga hiling na mag-usap. Ang mga unang senyales na ang pamilya na akala ko ay nawala na magpakailanman. Malalaman nila kung sino ka talaga. Tiningnan ko ang bintana ng aking hotel sa karaniwang mundo sa labas, sa mga taong namumuhay ng kanilang karaniwang buhay na may karaniwang mga problema. Hindi magtatagal, hindi na ako magiging invisible sa pamilyang madali akong binaliwala. Atayger Ben, handa na ako sa loob ng 15 ay maaaring muling isinasaalang-alang ang kanilang mga pagpapalagay. Tatawagan ko sila bukas, marahil. O baka maghintay ako at tingnan kung tatawag ulit sila. Ano man ang mangyari, hindi na ako nagmamadali. Mayroon akong oras, mapagkukunan, at sa unang pagkakataon sa mga dekada, ganap na kontrol sa sarili kong buhay. Ang Dion. Sa weekend na yon, namili ako. Hindi sa mga discount store na marahil inaasahan nilang pupuntahan ng isang bagong mahirap na balo, kundi sa mga butik na palagi kong pinipnakikitang babae ay nawala na ng tuluyan, napalitan ng isang taong alam kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang halaga. Isang taong kayang pumili ng pagpapatawad o distili. Pumili ako ng kulay navy na suit, elegante ngunit hindi masyadong mapagkunwari. Kasama ang kwintas ng perlas ng aking lola at ang relo ng Cartier na ibinigay sa akin ansya, pakikipag-ugnayan o pag-iisa. Batay sa kung ano ang nararamdaman na tama sa halip na kung ano ang inaasahan. At iyon, sinasalamin ko hub ni Mang Ricardo para sa aming ika-10 anibersaryo. Gusto kong magmukhang eksakto sa kung ano ako, isang babaeng may halaga na pinili lamang na maliitin. Lingang pinapanood ko ang mga bituin na lumilitaw sa papalubog na kalangitan ay mas mahalaga kaysa sa 2.5 bilyong piso. Bagaman, hindi masakit ang 2.5 bilyonggo ng gabi. Lumipat ako mula sa simpleng hotel at sa penthouse suite sa Peninsula Manila downtown. Para lang sa isang gabi, para lang ipaalala sa sarili ko kung sino talaga ako bago pumasok sa pagpiso. Ngayon, curious ako sa iyo na nakikinig sa aking kwento. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko? Naranasan mo na ba ang katulad na bagay pupulong na iyon? Nag-order ako ng room service, lobster at champagne at sinuri ang mga dokumento na inihanda ni Atayger Ben. Lahat ay nasa ayos, lahat ay legal. Mal? Mag-comment sa ibaba. At samantala, iniiwan ko sa huling screen ang 2 iba pang mga kwento na paborito sa channel at tiyak na ikagugulat kanila. Salamat sa apit ng magbago ang lahat. Lunes ng umaga ay dumating ng kulay abo at umuulan, ang uri ng panahon na akmang-akma sa aking kalooban. Maingat akong nagpanunood hanggang dito. Bihis, naglagay ng makeup ng may katumpakan at dumating sa opisina ng Morrison & Associates 15 na minuto nang mas maaga. Ang receptionist, isang batang babae na marahil ay hindi hihigit sa 25 taong gulang, ay tiningnan ako ng may halos hindi maitago na paghamak. Nandito ka ba para sa pagbabasa ng testamento ng Holloway? Tanong niya, tinitingnan ang kanyang computer screen. Ako nga. At ako si Aling Elena Garcia, ang balo. May kung anong sa aking tono, ang nagpahigit sa kanya na tumingin ng matulis. Ngunit bago pa siya makasagot, may mga boses na pumutok mula sa dulo ng pasilyo. Malalakas, galit na mga boses na agad kong nakilala. Kalokohan ito, sabi ni Cynthia. Bakit pa kailangan niyang narito? Hindi naman siya totoong benepisyaryo. Kinakailangan ng batas na naroroon ang lahat ng pinangalanang partido. Ang dumating na boses,
Kaya, nang pinalayas ako ng inyong anak sa bahay na ito, noong gabing namatay si Mang Ricardo, patuloy ko ng natural. Siya ay, sa esensya, pinalayas ako sa sarili kong ari-arian. Nang tinawag niya akong dugong lamok na walang naiambag, siya ay nagsasalita sa isang taong sumusuporta sa buong pamilya sa loob ng maraming taon. Namutla ang mukha ni Cynthia. Nakatitig sa kanya ang kanyang mga magulang na may ekspresyon ng takot at kawalan ng paniniwala. Cynthia Marie Suarez, sabi ng kanyang ina sa tono ng boses na marahil ay hindi pa niya ginamit mula nang si Cynthia ay 12 taong gulang. Pakiusap, sabihin mo sa akin na hindi mo talaga pinalayas ang babaeng ito sa sarili niyang bahay sa libing ng kanyang asawa. Kami... Komplikado yan, Ma. Hindi ito komplikado, malumanay kong sabi. Ang inyong anak ay nagbigay ng mga palagay tungkol sa aking pinansyal na sitwasyon at tinrato ako ng naaayon. Ngayon ay natututo na siya na ang mga palagay ay maaaring maging mahal. Tumayo si Tom Suarez, namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ginang Garcia, sa ngalan ng aming pamilya, nais kong humingi ng paumanhin kung ginawa ni Cynthia ang iyong sinasabi. Tatay, huwag. Kung tratuhin ka niya sa ganoong paraan sa panahon ng iyong pagluluksa, kung gayon ay mas mabuti pa siyang pinalaki at dapat na mas may alam. Tiningnan niya ang kanyang anak na babae nang may pagkadismaya na mas malalim kaysa sa anumang galit. Aalis na kami, Linda. Hindi ito isang bagay na gusto naming maging bahagi. Habang nag-aayos ng gamit ang mga magulang ni Cynthia at patungo sa pinto, nakita ko ang huling haligi ng kanyang suporta na gumuho. Umaasa siya na susuportahan siya ng mga ito, nakikilalanin siyang biktima sa sitwasyong ito. Sa halip, nakita nila kung ano talaga siya. 20 minuto, inihayag ko sa silid habang sumasara ang pinto sa likod ng pamilya Suarez. Pagkatapos noon, papalitan ko ang mga kandado, tapos man kayo o hindi. Nagmadali sila noon, kumuha ng mga bag at kahon na halatang inimpake nila bilang paghahanda sa paghaharap na ito. Sina Sara at Marco ay umiiwas makipagtinginan habang dinadala ang kanilang mga gamit sa kanilang mga kotse. Si David ay gumagalaw na parang isang taong nasa trance, ngunit si Cynthia ay nakatayo sa gitna ng sala, nakatitig sa akin na may isang bagay na malapit sa pagkapuot. Hindi pa ito tapos, mahina niyang sabi. Oo, sagot ko, mahina rin. Tapos na. Umalis siya nang walang salita. At pinanood ko mula sa bintana habang isa-isang lumalabas ang mga kotse sa aking driveway. Nang mawala ang huling taillight sa kanto, tinawagan ko si Atior Ben. Tapos na, sabi ko sa kanya. Umalis na sila. Kumusta ang pakiramdam mo? Pinag-isipan ko ang tanong habang naglalakad sa aking bahay. Talagang tiningnan ito sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Mang Ricardo. Nag-iba na ang pakiramdam nito ngayon. Mas magaan, na parang may nabunot na bigat mula mismo sa mga pader. Nararamdaman kong malaya ako, sabi ko sa huli. At sa unang pagkakataon sa isang linggo, iyon ay ganap na totoo. Makalipas ang 6 na buwan mula sa huling paghaharap na iyon, nakaupo ako sa aking hardin, pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpapapula at nagpapaginto sa aking mga rosas nang tumunog ang telepono. Halos hindi ko sagutin. Sa mga araw na ito, mas maingat ako sa kung sino ang pinapayagan kong makasama sa aking tahimik na umaga, ngunit pamilyar ang numero at nanalo ang kuryosidad laban sa pag-iingat. Ginang Garcia, ako po si Dr. Elizabeth Garcia sa Mercy General Hospital. Mayroon po akong pasyente dito na nagtatanong sa inyo. Nanlamig ang dugo ko. Sino? David Holloway. Nakalista po kayo bilang emergency contact niya. Emergency contact. Matapos ang lahat ng nangyari, matapos ang pagtrato sa akin ng kanyang pamilya, si David pa rin ang naglista sa akin bilang taong tatawagan sa isang krisis. Sa kabila ng sarili ko, naramdaman ko ang pamilyar na kurot ng pag-aalala ng isang ina. Anong nangyari? Car accident. Stable naman siya, pero hinahanap kanya partikular. Sabi, iparating ko sa'yo na mahalaga. 20 minuto pagkatapos, naglalakad ako sa malinis na pasilyo ng Mercy General Hospital, ang aking takong ay lumalagitik sa pinakintab na sahig.
Nagpalit ako ng damit. Mula sa damit hardin ay nagsuot ng mas angkop, isang simpleng asul na damit na palaging gusto ni Mang Ricardo. Ipinares sa mga hikaw na perlas na ibinigay niya sa akin para sa aming anibersaryo. Natagpuan ko si David sa isang pribadong silid. Ang kanyang kaliwang binti ay nakakast at ang kanyang braso ay nakasling. Ngunit sa kabuuan ay mukhang napakabuti para sa isang taong malinaw na bumangga ang kotse sa isang puno. Aling Elena, mahina ang boses niya, gumaan. Dumating ka? Siyempre, dumating ako. Nasugatan ka. Sinubukan niyang umupo ng mas tuwid at umungol. Sabi ng nurse, hindi nila makontak si Cynthia. Nakadisconnect ang telepono niya. Hindi ako nagulat. Sa mga buwan mula nang sapilitan silang paalisin sa aking bahay, narinig ko sa network ng Tichismis sa bayan na ang kasal ni na David at Cynthia ay nagkawatak-watak ng malala. Maliwanag, ang pag-alam na ang iyong pinansyal na seguridad ay binuo sa mga kasinungalingan at pagpapalagay ay nagdulot ng malaking pilit sa kanilang relasyon. Nasaan na siya ngayon? Tanong ko, habang umuupo sa hindi komportabling plastic chair sa tabi ng kanyang kama. Wala na. Umalis siya 3 buwan na ang nakakaraan, kinuha ang natitira sa aming ipon at bumalik sa mga magulang niya. Nakatitig si David sa kisame, walang laman ang kanyang boses. Sabi niya, nagpakasal siya sa akin dahil sa lifestyle, hindi dahil sa akin. Nang nawala ang lifestyle, patawad David. Talaga po ba? Lumingon siya para tingnan ako at nagulat ako sa linaw ng kanyang mga mata. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa inyo, seryoso kong pinag-isipan ang tanong, talaga bang patawad ako? 6 na buwan na ang nakakaraan, sasabihin kong ang pag-alis ni Cynthia ay eksakto kung ano ang nararapat kay David. Ngunit nang tiningnan ko siya ngayon, basag, nag-iisa, sa wakas ay napilitang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pinili, natuklasan kong tunay akong nalulungkot para sa kanya. Oh, sabi ko lang, nalulungkot ako na pinagdadaanan mo ito. Tahimik kaming naupo ng matagal, nakikinig sa malalayong tunog ng ospital sa paligid namin. Sa wakas, nagsalita muli si David. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol sa gabing iyon nang pinalayas ka ni Cynthia. David, hindi mo na kailangang gawin. Oo, kailangan ko. Mas malakas ang boses niya ngayon, mas determinado kaysa sa narinig ko sa maraming taon. Alam kong mali iyon. Kahit nang nangyayari iyon, alam kong malupit at hindi patas. Ngunit labis akong nagalit sa testamento, labis na nadismaya na napakaliit ang iniwan ni tatay sa amin, kaya pinayagan ko si Cynthia na kumbinsihin ako na ikaw ang problema. Huminto siya, nahihirapan sa mga salita na malinaw na bumibigat sa kanya sa loob ng ilang buwan. Ikaw ang nagpalaki sa akin, Aling Elena. Mula noong ako ay 12 taong gulang, mas naging ina ka sa akin kaysa sa aking tunay na ina. Pumupunta ka sa aking mga laro ng soccer, tinutulungan mo ako sa takdang aralin, nagpupuyat ka sa akin kapag ako ay may sakit. At noong gabing namatay si tatay, nang dapat ay ipinagtatanggol mo ako at inaaliw, hinayaan ko ang asawa ko na tawagin ka ng masasamang pangalan at palayasin ka sa kalye. Mga luha na ngayon ay dumadaloy sa kanyang pisngi, at naramdaman kong kumakagat ang aking lalamunan dahil sa emosyon. Nabubuhay ako sa pagkasala na iyon sa loob ng 10 na buwan, at kailangan kong ipaalam sa iyo na naaalala ko kung sino ka talaga. Hindi ang mayaman na babae na may lahat ng kapangyarihan, bagaman alam ng Diyos na naiintindihan ko na rin iyon ngayon, kundi ang babae na nagbalot ng aking mga gasgas na tuhod at nagturo sa akin magmaneho at hindi kailanman, kahit isang beses, pinaramdam sa akin na ako ay mas mababa ang halaga kaysa sa kanyang mga tunay na anak. Inabot ko ang kanyang kamay na hindi nasugatan at hinawakan. Oh David, hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako, patuloy niya. Kailangan ko lang na malaman mo na nakikita ko na ngayon kung ano ang itinapon ko. Hindi ang pera o ang mana o anuman sa mga iyon. Itinapon ko ang nag-iisang tao sa buhay ko na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Sa wakas, bumuhos ang mga luha na pinipigilan ko. Hindi mo ako itinapon, anak. Nagkamali ka. Isang nakakatakot, nakakasakit na pagkakamali, ngunit hindi isang hindi mapapatawad.